Traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa may Espanya Corner Lacson. Yung nakita nyo hindi gumagalaw dahil sa stoplight din lang naman. Yan yung papuntang Quiapo at papuntang Intramuros area. Samantalang sa left side, yung maluwag naman. Pero although makita mo, no, doon sa may stoplight na yon ay naiipon yung mga sakyan. Yan naman yung mula Espanya papunta ng Welcome Rotonda, Quezon Avenue at Quezon Memorial Circle. Silipin din natin, no, a week before ng Holy Week, silipin din natin ang traffic situation ngayon dyan sa may NLEX. Yung nakikita lang natin medyo significant, no, nagkakaroon ng pila ng mga sakyan, mga 10 to 15 vehicles per lane dyan sa may Balintawak Toll Plaza. Pero yung mga RFID lanes, medyo maluwag naman. So yung mga walang RFID usually talaga naiipon dyan sa unang 3 or 4 na linya. Pero may alternative naman kayo. Pag tinignan nyo yung top right ng inyong screen, yan naman yung sa may Mindanao Toll Plaza. Pwede nyo maging alternative na exit yan kung kayo ay papasok ng NLEX. Huwebes, April 10, 2025. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Negosyante at driver niyang dinukot sa Valenzuela, natagpo ang patay sa Rizal. Kabi-kabilang sunog sumiklab sa Visayas at Mindanao. Kabilang na ang sunog sa isang eskwelahan sa Agusan del Sur. Nasawi sa gumuhong bubong ng isang nightclub sa Dominican Republic, pumalo na sa higit 100. Mga terminal, pantalan at paliparan naghahanda na sa dagsa ng mga pasahero sa darating na Semana Santa. At Dennis Padilla, tinratong visitor sa kasal ng sariling anak. Nasunog ang isang furniture shop sa Cebu City kaninang madaling araw. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Umabot sa 4 na oras bago idiniklarang fire out ang sunog na sumiklab sa isang pagawaan ng mueble sa Barangay Talamban, Cebu City kaninang madaling araw. Alas 3:19 ng madaling araw nang matanggap ng mga bumbero ang alarma at umabot pa sa third alarm ang sunog. Alas 7 ng umaga nang ideklara itong fire under control. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Gayon din ang ang pinsala nito. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nasunog ang ilang classroom sa isang paaralan sa San Luis, Agusan del Sur. Sumiklab naman ang sunog sa warehouse ng plywood sa Davao del Norte. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nilamon ng apoy ang paaralan sa Santiago Elementary School sa Barangay Santiago sa bayan ng San Luis, Agusan del Sur nitong Lunes na ikinaalarma ng mga guro at mag-aaral. Nagsimula sa isang silid-aralan ng apoy at mabilis kumalat sa mga katabing classroom lalo't gawa sa light materials ang estruktura. Nabo ang ilang classrooms matapos ang sunog. Iniimbestigahan pa ng San Luis Fire Station ang pinagmula ng apoy habang nagpapaalala naman ang mga bombero na laging mag-ingat para iwas sa sunog. Pagbantayan nila ang ilang mga pagsakan, sir, na wala sila sa mga trabahoan ba, sa mga banday ko nila, kailangan wala pa sila, sir, talang mga extension wire, ang igsoon nila, sir. Sa Davao del Norte, sumiklab din ang sunog sa isang pribadong warehouse sa Purok Pioneer sa Barangay Mankilam, Tagum City kahapon. Nagkumahog sa pagsalba ng mga plywood ang mga trabahador. Umabot hanggang gabi ang sunog dahil mabilis kumalat ang apoy lalo't flammable ang mga nakaimbak na plywood sa loob ng warehouse. Inaalam pa sa ngayon ng Tagum City Fire Station ang sanhi ng sunog. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Nasabat ng mga otoridad ang higit 27 milyong pisong halaga ng shabu sa Negros Oriental. Nabawi rin ang 100,000 pisong buy bust money. Nagbabalik si Clark Pasuit.
Timbog sa buy-bust operation ng isang high-value target sa Sibulan, Negros Oriental kahapon ng umaga. Nadakip si alias Elgin sa pangunguna ng Provincial Drug Enforcement Unit ng PIDEA Region 7. Nasa kote mula sa kanya ang nasa 4,000 gramo ng shabu na may standard drug price na 27 milyong piso. Gayon din ang 100,000 buy-bust money. Nasa kustudiya na ng pulisya si alias Elgin na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naniniwala ang Negros Oriental Provincial Police Office na napilay na ang operasyon ng ilegal na droga sa probinsya dahil sa pagkakadakip ni alias Elgin. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. 4 na sundalo ang arestado dahil sa paglabag sa Comelec gun ban. May umaarangkadang balita sa FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Arestado ang 4 na sundalo matapos ireklamo sa pagdadala ng baril ngayong panahon ng Comelec gun ban sa San Simon, Pampanga. Nakatanggap ang San Simon PNP ng reklamo mula sa isang lalaki tungkol sa isang sasakyan na sumusunod sa kanila na pawang mga armado daw ang sakay. Agad umaksyon ng mga pulis sa reklamo at sinita ang kahina-hinalang grupo. Pero bigla umanong naglabas ng baril ang isa sa kanila at mabilis na umalis. Nagkaroon ng habulan sa pagitan ng mga pulis at suspect hanggang sa mahuli sila sa Quezon Road sa Barangay San Isidro. Isa sa mga suspect ang tinamaan ng ligaw na bala sa leeg at agad dinala sa pagamutan. Nakuha sa kanila ang 4 na baril. Ayon kay PNP Region 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, iniimbestigahan pa kung ano ang pakay ng grupo sa lugar. Pakikipag-ugnayan po tayo sa Armed Forces of the Philippines para alamin kung ito po bang lakad po nila ay may basbas po ng kanilang commanding officer po. Kakasuhan ng 4 na sundalo ng paglabag sa RA 10591 kaugnay ng Omnibus Election Code. May mga nakuha po silang mga baril na sa possession po nila at wala po silang naipakita na mga papeles authorizing them na magdala po ng baril dahil in effect po itong ating gun ban at sako po dyan even yung mga uniform personnel po. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Natagpuang patay sa Rodriguez Rizal ang isang negosyante at kanyang driver na dinukot noong March 29 sa Valenzuela City. Nakita ang mga labi ni Anson Ke at driver niyang si Army Pabilio sa Barangay Macabud. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na may mga pasa, sugat sa katawan at palatandaan ng pagsasakal sa biktima. Samantala, sinibak na sa pwesto ang hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Police Brigadier General Elmer Ragay. Pinalitan siya ni Police Colonel David Poclay na dating chief ng directorial staff ng CIDG. Panahon na raw para panagutin ang mga abusado sa social media. Iyan ang mariing panawagan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa harap ng pagdinig ng House Tricom, iginiit ni Representative Asidre na kalat ang disinformation at toxic content online. Anya, ginagamit ng ilang influencers ang freedom of speech bilang panangga sa paninira at kasinungalingan. Git niya ang kalayaan sa pagpapahayag ay may hangganan. Hindi ito lisensya para manira, manggulo o magpakalat ng galit. Tinawag niyang unfair na may ethical standards ang TV, radio at dyaryo, pero sa social media tila lahat pwedeng gawin. Bakit daw hinahayaan ang ganitong klase ng content kung alam nating mas mabilis pa itong kumalat online? At live via phone patch, kasama natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre. Magandang hapon, Ninia. Magandang hapon, Greg. Magandang hapon dun sa nakikinig sa atin ngayon. Sir, malinaw po ang mensahe ninyo na freedom of speech ay may limitasyon. Paano po natin maipapaliwanag ito sa publiko nang hindi ito itinuturing na censorship? Natin ang kasabihang your freedom ends where my freedom begins, di ba? Hindi naman absolute ang lahat ng tinatawag nating freedom. May kaakibat itong tungkulin, may kaakibat itong pananagutan. Pangalawa, alanganin naman yung karapatan ng ibang tao
lalong-lalo na yung karapatan nila na to their reputation, yung karapatan nila na maprotektahan, at kailangan maging patas at klaro ang batas ukol dito. Oo nga, sir. Congressman, ganito, di ba? Kaya yung ginagawa nila, partner niya, and Congressman, kaya nila ginagawa to in aid of legislation para magbalangkas kayo ng bagong batas. Ang problema nga dito, Congressman, di ba? Itong mga vloggers na to is wala namang wala silang boss, kumbaga, wala silang yung Walang nagve-vet or walang editor nagve-vet. na Oo, wala sila, kumbaga, hindi sila mananagot sa mga boss Wala. nila. Tayo as media practitioners, we have some boss, yung mga boss natin, kami nga bawal basta-basta mag-tweet ng anything kasi nga may ethical standards kami. Tingin nyo ba, Congressman, dapat talaga magkaroon na ng talagang magre-regulate sa kanila? Well, una, the question of regulation has to be carefully crafted to, na hindi naman siya, katulad niya nung sinabi ko kahapon sa aking statement, hindi naman to lisensya para din, it's not meant to license to silence anybody. But we have to take into consideration yung protection naman ng mga taong minsan inisinasangkot, minsan ginagawang object or subject ng kanila mga maling paratang o maling impormasyon. Diba? Ako kailangan lang balansehin ng maayos. For example, lahat naman ng users bago gumawa ng kanilang account sa anong mga social media platform, we all agree to a set of terms and conditions. We all agree to follow certain community standards. Unfortunately, these are internal arrangements between platforms and the users. But hindi ba po pwedeng, for example lang, ating gawing batayan itong established terms and conditions at community standards para sakali yung abuso na gagamitin o gagawin sa pamamagitan ng pagpapakalap ng kasinungalingan o di kaya maling impormasyon sa social media ay makakos na ng harm either to another individual or to society as a whole. Siguro naman reasonable na pwedeng magkaroon ng ng pananagutan sa ilalim ng batas ang mga abuso sa paggamit ng social media. Congressman, ano po ang inyong konkretong hakbang na gustong isulong sa Kongreso para matigil ang ganitong klase ng abuso sa social media? Well, three things, no? First, we're drafting a bill that would really create the framework. Ano ba talaga ang kahangganan ng maayos na paggamit ng social media? Ano ba talaga ang pwede nating maituring na influencer? Ano yung klarong definasyon ng mga konseptong to? Kasi these are all new concepts. These are all new realities. Sabi nyo nga kanina, sanay tayo sa pag-regulate ng media because they are part of an outfit. So how do we define all these influencers who probably are acting on their own, di ba? Or probably part of a coordinated effort but not necessarily in an employee-employee relationship. That's one thing, creating the framework. Second, kailangan nating klaruhin ano yung mga yung mga gawain sa social media na hindi angkop dun sa terms and conditions ng ating paggagamit ng social media because social media is not actually a bad thing. It was really meant to connect people, pero in this case you have to consider na unlike previous forms of media, ang social media napaka-convenient. It's all in your pocket, it's all on your phone. And you can imagine dati, kung radyo, hindi mo naman nakita. Ang TV naman, kailangan may dala kang TV set. But now, yung bilis ng information, real-time information, and sometimes there is no effort to verify, no? Yun I think we need to also clear up yung mga conditions na isinasalang-alang which could form the basis para dun sa legislation na ginagawa natin. Okay. Pangatlo, I think it's very important na tignan natin din yung social cost nito. Hindi naman pwede na tayo pinapayagan natin o minsan ini-encourage pa natin yung ganitong rhetoric, yung lalo-lalo na yung naririnig natin, yung sinasabi nila na
eto freedom ko to. Paano na lang naman yung freedom ng ibang tao? Siguro yun ang mga question na kailangan nating sagutin. Okay, Congressman, sa huli, sinasabi ninyong ito ay isa ring moral issue. Ano po ang mensahe ninyo sa influencers at sa kabataang sumusunod sa kanila? Well, sa ating mga kabataan, I think it's important to know really what is truthful. Sabi nga natin, hindi lang naman kailangan magaling tayo sa mga bagay. Kailangan klaro sa atin na mabuting ating magagawa. Hindi porket kaya, hindi porket gusto, tama na siya at nasa lugar tayo para gawin to. I think we all go back to the basics of our values, no? And to our influencers, I hope they understand the gravity of what they're doing, especially when you propagate hate, when you propagate lies, di ba, or untruthful statement or unfair statements. Well, criticism naman is all part of the political narrative. But even when we criticize, we're still bound by the rules of fairness, with the rules of truthfulness. And I think everybody should understand when you have a voice, and that it's not just your freedom that matters. It's also the responsibility that comes with it. Maraming salamat po, Congressman Jude Asidre. Salamat, sir. Maraming salamat din po. Mabuhay kayo. Naglabas ng show cause order ang COMELEC laban kay Virgilio Bote, kandidato sa pagkagobernador sa Nueva Ecija. Dahil ito sa umunoy mapanira at mapanghusgang banat niya sa isang kandidato na iniulat na may kanser. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Bote kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa dahil sa pahayag niya sa kalusugan ng kanyang katunggali. Ayon sa COMELEC, itinuturing na paglabag sa isang anti-discrimination ordinance ang pambubuli, pagle-label at pampublikong panglilibak. Binigyan ng COMELEC si Bote ng 3 araw para magpaliwanag. Tinawag na ignorante ng isang Filipino lawyer ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito'y kaugnay ng panukala ng kampo ni Duterte na higpitan ang proseso sa pagbeberipika ng mga biktima ng war on drugs. May report si Angela Babad. Sinabi ni Attorney Joel Butuyan, isang ICC-listed counsel at kinatawan ng mga biktima, na walang kaalaman si Nicholas Kaufman sa tunay na kalagayan sa Pilipinas. Ito ay matapos hiningi ni Kaufman sa ICC pre-trial chamber na humingi ng mga passport, driver's license o government ID sa mga nais lumahok bilang biktima sa kaso laban kay Duterte. Giit ni Butuyan, ang mga biktima ay kabilang sa pinakmahihirap sa lipunan at walang kakayahang kumuha ng ganitong mga dokumento. Ayon pa kay Butuyan, karaniwang ginagamit ng mga biktima ang barangay ID, postal ID, baptismal certificate o marriage contract bilang pagkakakilanlan. Tinuligsa rin niya ang pagtutol ni Kaufman sa pagpili ng sariling abogado ng mga biktima. Gusto umano ng kampo ni Duterte na isang kinatawan lamang mula sa ICC ang humawak sa lahat ng biktima. Taliwas daw ito sa karapatan ng mga biktima na pumili ng kanilang kinatawan. Dagdag pa niya, hindi dapat ang kampo ng akusado ang magdidikta kung sino ang abogado ng mga nagsusumbong. Sa ngayon, kumpirmado na sina Nicholas Kaufman at Dov Jacobs bilang bahagi ng depensa ni Duterte. Samantala, hinihintay pa ang pinal na desisyon ng ICC sa legal representation ng mga biktima. Target ng ICC ang confirmation of charges hearing sa Setyembre. Umaasa ang kampo ng mga biktima na tuloy-tuloy na ang kaso sa full trial. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Kung eleksyon na bukas, may malinaw ng top picks ang taong bayan. Sa pinakabagong pre-election survey ng Okta Research at the Northern Millennial, nangunguna sina Senator Bongo at Congressman Erwin Tulfo sa listahan ng mga may pinakamatibay na tsansang manalo sa Senado. Narito ang report ni Cherubim Ganaden. Mataas na approval rate. Sa isinagawang survey nitong Marso 2025, 18 sa 66 na senatorial candidates ang may statistical chance of winning. Nanguna si Senator Bongo ng PDP laban na may 64% voter preference. Kasunod niya si Congressman Erwin Tulfo ng Lakas CMD na may 61%. Pareho silang nasa statistical ranking na first to second place.
Pumapangatlo si independent candidate Ben Tulfo na may 48% support. Sumunod naman si dating Senate President Tito Soto na may 46% at Senator Bong Revilla na may 45%, kapwa nasa statistical range na 3rd to 8th. Pasok din sa top 10 sila Senator Lito Lapid at dating Senador Ping Lacson na parehong may 42%, kasunod si Senator Pia Cayetano na may 41%. Sumunod sila Senator Bato de la Rosa na may 38% at Makati Mayor Abby Binay na may 37%. Nasa likod nila si Camille Villar na may 35%, nasa statistical rank na 9th to 11th. Nasa 12th to 18th spots naman sila dating Senador Manny Pacquiao, TV host Willie Revillame, dating MMDA Chair Ben-Hur Abalos at dating Senador Bam Aquino. Lahat may suporta sa 28% hanggang 29%. Kabilang din sa may tsansang makapasok sa Magic 12 sila dating Senador Kiko Pangilinan, Senator Francis Tolentino at Senator Amy Marcos na pawang may halos 27% voter preference. Karamihan sa top candidates ay konektado sa alyansa para sa bagong Pilipinas. May 3 independents at ilan mula sa PDP Laban, Liberal Party, Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino at Lakas CMD. Cherubim Canaden, umaarangkada sa pagbabalita. Balik tayo sa mainit na usaping politikal. Mainit ang labanan sa Senado batay sa bagong survey ng Okta-TNM. At sa gitna ng impeachment, bumalik na rin si Vice President Sara Duterte mula The Hague para talakayin ang pulso ng bayan at kung paano maaapektuhan ng mga kaganapang ito ang political landscape ngayong 2025. Kasama natin ngayon live via phone patch ang political analyst at professor ng geopolitics na si Professor Richard Heydarian. Magandang hapon, Prof. Richard. Magandang hapon po. Okay, sir, base po sa survey ng Okta-TNM, nangunguna sina Bongo at Erwin Tulfo, no? At ano po ang masasabi po ninyo dito dahil ito ay isinagawa pagkatapos po maaresto, no, ni dating Pangulong Duterte. At nakikita naman natin na nandyan pa rin sa top 1 or 2 ang kanyang kakampi na si Bongo. Yeah, sa pagkaalam ko, last time na nagsama tayo, nasa Hague pa yata ako, no? Kakabalik. Yes. Nasa ano kayo, Southern Italy, if I remember it. Italy, nasa Hague na Southern ako by Europe. that time. Northern Europe na yata yung Hague. Okay. Some detention center ako bumalik noon. At ang iniisip talaga namin noon is yung sympathy factor. I think, pag makita mo yung mga numbers ng mga aligned kay President Duterte, with one exception, pag-usapan natin yan mamaya, ang kapatid ito ng presidente natin. We'll talk about this. Lahat sila may bump of around 5%. In fact, sa pagkaalam ko, kasi Okta lang meron survey na kung saan tinatanong kung anong team kayo, di ba? Yung are you Team Duterte, Team Marcos? Medyo steady yung government side pero may 5% increase. So around 20% ng ating mga kababayan ay behind Team Duterte basically. At so essentially nakita natin between 3 to 5% bump in terms of numbers for candidates na align, whether ito ay si Bongo, whether ito ay si Bato de la Rosa, whether ito yung mga hindi pasok sa Magic 12 or hindi pa within the range, pero kung titingnan mo si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, lahat sila 4 to 5% points bump. I think Bongo even more than 5% bump yung nakita nila sa numbers nila. So I think that sympathy factor for President Duterte, but I would say more accurately, lack of proper communications by the administration around the issue, I think ay tumulong dito sa mga kandidato ng Duterte aligned side. But clearly the biggest loser here dito is yung siguro masasabi natin na si Senator Amy Marcos. She was 44% earlier this year in January. Ngayon, under 30% na po siya. That's a double-digit decline. The other one actually na significant din yung decline sa kanya is Manny Pacquiao, former Senator Pacquiao, presidential candidate. More than 40% din siya nung January. Ngayon din medyo below 30% sa pagkalang ko. So, siguro kay Senator Pacquiao, it's more like, siguro, kailangan lang niya i-ramp up yung kanyang campaign. Baka medyo may complacency. But siguro kay Senator Amy Marcos, I think it's more of an issue of confusion. Anong team ba talaga siya? Marcos siya, kapatid siya ni Pangulong Marcos. And yet, at the same time, yung pagka-positioning niya is parang mas aligned kay former President Duterte. So I think that yung, we saw all the memes, diba? Namamangka sa dalawang bangka.
or namamangka sa lupa, di ba? May mga memes na gano'n. Yes. I think that kind of captures yung dilemma ni Senator Amy Marcos, who saw a huge bump in the fourth quarter of last year at ang taas ng kanyang preference rating in January, but now medyo nagsistruggle na siya. So just within range siya. So basically, tama yung sinabi ng 7 tao po ay lumalaban dito for the last slot or 2, and that's really, really competitive for this race. So siguro awayan na ito ng barangay per barangay. So a few barangays could determine sinong maging composition ng Senate, and mahalaga yan because it raises important questions. Huwag natin kalimutan, ang issue din dito is potential trial, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So depende dun sa composition ng next Senate, malalaman natin if to begin with magkakaroon ng finally, if na yan, siguro within 6 months, yung fourth tweet, alam na natin ang ibig sabihin ng fourth tweet. And my sense is if Tito Soto wins, which is very likely, siyang magiging next Senate President because I doubt si Jesus Cadero could hold on to that position because he's alienating all sides at the same time and medyo shaking yung kanyang leadership, to put it mildly. But having said that, ito yung maging dilemma ngayon ng supporters ng, sabihin natin, genuine opposition. So sabihin natin, kung supporter ka ni Bam Aquino and Kiko Pangilinan, and sa tingin mo sila, they will take the right stance on the issue of impeachment, at the same time, siguro kailangan mo rin isipin ng tactical voting or strategic voting. Tutulungan mo rin ba yung ibang candidates na sabihin natin nasa alyansa, nasa administrasyon, pero alam mo pagdating sa issue ng impeachment, they will also vote in the right way. So kasi yung top 5 to 6 almost sure na mga yan, napakataas yung preference rating. Pero may mga ilang miyembro ng alyansa na may chance na talunin yung mga ibang independents or aligned sa Duterte for the last 4 or 3 slots. So hindi lang ito about making Bam or Kiko win kung ikaw ay supporter ng genuine opposition. It's also about whether you can do tactical voting to help yung mga miyembro ng alyansa who will likely vote in the right direction on the impeachment issue of Sara, or at the very least support a trial for Sara Duterte. So tough issue yan. Tough, but tough choices for the voters too. Richard, ganito, no? I'm sure nano mo na yung ongoing na hearing ngayon ni Senator Amy Marcos. Tingin mo itong move na to, alam ko pagtanungan na rin ako, yung move na to, very desperate move na ba to? Parang to get votes na rin mula sa Mindanao? At tingin mo, buwebenta ba to sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talagang kumakampi siya doon sa group or nabibigay siya ng sympathy? Well, unang-una masasabi ko as an Ilocano, right, that maraming mga Ilocano hindi natutuwa kasi I'm sure this is common among all groups in the country, but yung idea na yung contradict mo yung kapatid mo in the way you're doing, embarrassing at least ito yung perception na nakita ko, embarrassing yung mga top government officials na operationalize ng arrest ng dating Pangulong Duterte. I'm not sure that's gonna go down well in so-called Solid North or parts of Luzon kung saan ang baba ng approval rating ni Sara Duterte. I mean, last time I checked, Sara Duterte's approval ratings in Luzon area, among others, is barely a quarter of the country. But will the hearing be effective enough for her to win over yung side ni Pangulong Duterte, especially with mga kababayan natin from Mindanao, other areas, and will that compensate enough? I think so far the numbers are not showing that. Unless siguro si President Duterte mismo or Sara Duterte mismo will openly support Amy Marcos, and then let's see if she'll also have that 5% bump. But so far nakikita natin dito is that she's alienating siguro the Marcos base, and at the same time it's not clear na nanalo din siya over the other side. And siguro it's also a question of, okay, is that hearing even working? Ano ba yung saysay ng hearing na yan? Yes. Aside from seemingly berating very popular figures like General Torre, and also actually, tingin ko actually maganda yung hearing na yan in a sense na napilitan yung administrasyon na ayusin yung kanilang argumento because to be honest, medyo hindi ako na-impress sa press conference si Pangulong Marcos the day after arrest. Medyo magulo yung explanation niya. Dapat klaro yung government. Ano ba talagang basihan nila? Is this a principled decision? Dahil naniniwala sila sa international humanitarian law? Dahil naniniwala sila na may sapat na ebidensya laban sa dating Pangulo pagdating sa issue ng extrajudicial killing? Sila ba, do they care about the lives ng mga kababayan natin na namatay allegedly under EJ case? Or ito ba ay political convenience? So I think tama po kayo na yung mga alyansa members are doing very well. And let's not forget that the final vote will not reflect the final survey. Because there will be one factor that is not reflected in the surveys, including the final survey that will be released before the elections, I think 2 weeks before the elections. That's the
machine part, right? Alam naman natin ang pro-incumbency ang midterms dahil yung mga miyembro ng administration, whether openly or secretly, because meron din ang discussion whether may secret slate ang administration na hindi yun yung formal slate, di ba? I think lumabas na siya sa alyansa basically, but there are also other members of alyansa na sa pagkaalam ko, medyo baka ilaglag na sila towards the end. So maybe in that final version, dyan papasok yung machinery, yung makinarya ng gobyerno, because a lot of voting is also logistics. Right? A lot of vote is unfortunately command vote, negotiation with regional leaders among others, no, or regional at least thought leaders, right? So I think surveys show that may resilience ang Duterte side and they're enjoying some bump now. Who knows in a month or two from now when the election itself happens and when the machine factor and other factors come in. I'm curious about what you said about the secret slate, Professor Heydarian. Ano ba to? Sino ba ang pasok, sino ang hindi? What will be the factor na matanggal sila sa secret slate na ito? Kung meron man. Well, first of all, I think historical alam natin na sa Senate, in the last weeks, medyo ano na yan, hindi naman cannibalism yung laglagan, gano'n. Call it electoral cannibalism. Sila. But, first, Aimee lumabas na basically sa alliance, di ba? Yes. Independent. But there are other candidates, honestly. Camille Villar, for instance, what is her stance? Sa pagkaalam natin, yung pamilya na, their position on Duterte's ay hindi malapit sa position ng administration. And then there are other 2 or 3 candidates dyan sa alyansa na hindi masyadong competitive at medyo, despite all of the campaigning and expenditures are not doing very well. So I won't be surprised if my secret adoption of one candidate from genuine opposition or 2, right? Will the administration be open to kind of a tactical alliance with, let's say, someone like Kiko Pangilinan? Not because they have 100% agreement, but because there's a kind of a shared goal in terms of dealing dun sa issue na accountability when it comes to EJKs, war on drugs, and the whole confidential funds and Piatos issue. So yun yung magiging interesting kasi I think the real alignments and the real slates will come out towards the end of the race, and malalaman din natin whether saan pupunta yung makinarya ng gobyerno and which candidates they're gonna support. I mean, we always saw this, right? Even in presidential races, my formal candidate yung admin and then my informal secret candidate. So especially kung 12 yung choices mo, right? There's so many tactical coalitions and strategic voting options na meron tayo dyan. So this is the craziest Senate race ever, right? Very exciting. Yeah. Sobrang exciting at sobrang unpredictable. This is really difficult. But at least one thing is clear, Senator Bongo, I think yung groundwork niya throughout the past decade, yung malasakit centers, yung kanyang very astute positioning on very divisive issues, right? In spite of the fact na dati siyang right-hand man ni President Duterte, I think he has had healthy distance from Duterte, at the same time, close enough to Duterte to get the vote. So he's getting the best of both worlds. And at the same time, the Tulfo brand is still, it looks like the present and the future of Philippine politics, which just shows that malakas talagang populismo. Okay. Just the version of populism we're looking for. Tungkol na rin dyan, no, Sir Richard. Tanong ko na rin lang, may nakikita ba kayong dark horse na pwedeng magulat tayo lahat? Aba, pumasok to or ang taas pala? May nakikita kayo sa ngayon po na dark horse? Absolutely. May mga nagsisisi sa akin kasi may mga na-post ako sa TikTok. Medyo ginagaya ko yung mga sayaw ng ibang candidates and budots. Philip Salvador, ang laki ng increase niya. Si Philip Salvador, he's just within the range. And ang laki ng bump ng numbers niya. And I won't be surprised if Philip Salvador, yung star factor niya, I think what is at least perceived as his genuine love for the president, yung emotional response niya. And not to mention, I think he's quite a charismatic person and sumasama siya sa mga malalaking campaign. I saw him with Isko, I saw him with different mayors. I think Philip Salvador could be one of the interesting dark horses to watch in this race, and I won't be surprised that he could be one of the competitive candidates aligned to President Duterte. Alright, sayang, sana may oras pa tayo. But maraming salamat po, Professor Richard Heydarian, sa inyong mga oras at insights. Thank you. Thank you very much. Malinaw na sa dami ng gumagalaw sa politika ngayon, survey, impeachment, ICC, malaking hamon ang naghihintay sa mga kandidato ngayong 2025.
Sa kapapasok lang na balita, binaril habang nangangampanya si Kerwin Espinosa sa Albuera, Leyte. Inaalam pa ang kanyang kondisyon. Si Espinosa ay self-confessed drug lord sa Eastern Visayas. Kumakandidato siya sa pagka-alkalde sa bayan ng Albuera. Ng Department of Tourism ang lahat ng tourism activities malapit sa Bulkang Kanlaon matapos itong pumutok nitong Martes. Kasama rito ang trekking at pagbisita sa mga kalapit na lugar ng La Carlota City, Bago City, La Castellana at iba pang lugar sa Negros Occidental. Nauna nang nakaranas ng ashfall ang ilang barangay doon, lalo na sa La Carlota City. Payo ng DOT sa mga tour agency, sundin ang pagbabawal sa pagpasok sa 6-kilometer extended danger zone. Hinihikayat din ng DOT ang mga turista na ipagpaliban muna ang kanilang biyahe sa mga nasabing lugar at sundin ang mga alintuntunin sa kaligtasan. Todo paghahanda na ang mga pantalan, bus terminal at paliparan sa bansa para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. May report si Kath Kahukom. Nagpalabas ng higit 1,000 special permit sa mga bus ang LTFRB para sa mga bibiyahe sa Holy Week. Patuloy din ang random inspections ng LTFRB para matiyak na sumusunod ang mga drivers at operators sa mga patakaran at matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa PITX, inaasahang aabot ng higit 2 milyon ang mga pasaherong dadagsa ngayong Semana Santa. Ayon kay PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, nadagdagan kasi ang mga ruta papuntang Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Baguio at Bicol. Kaya payo niya sa mga pasahero, agahan ang pagbili ng tiket lalo't maraming biyahe ang fully book na. Nagdagdag na ng seguridad sa Batangas Port bilang paghahanda sa inasang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Pero paalala ng pamunuan ng pantalan, magbaon ng mahabang pasensya para mapanatiling maayos ang biyahe. Inaasahan na simula sa Martes, April 15 ay dadagsa na ang mas maraming pasaherong dadaan sa nasabing pantalan. Paalala naman ng Maritime Industry Authority, huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamit katulad ng matutulis na bagay at huwag uminom ng alak habang nasa biyahe para manatiling alerto. Sa NAIA naman, sinimulan na ng mga opisyal ng Office of Transportation Security at iba pang opisyal ang pag-iinspeksyon sa paliparan. Dinoble na rin ng PNP at iba pang ahensya ang seguridad sa mga airport. Ayon sa isang airline company, nasa 100,000 na ang nakabook mula Lunes Santo hanggang sa Easter Sunday at inaasahang tataas pa ito habang papalapit ang mahal na araw. Payo ng Manila International Airport Authority, mag-book na ng maaga at agahan ng pagpunta sa paliparan para makaiwas sa aberya. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Tuwing Semana Santa, hindi lang dasal ang baon ng Pilipino, kundi diskarte rin sa biyahe. Mula sa maagang ticket booking hanggang sa pagbitbit ng mahabang pasensya, kanya-kanyang paraan para makaiwas sa aberya at traffic. Pero sa dami ng babiyahe, sapat nga ba ang paghahanda? Pakinggan naman natin ang diskarte nila. Pakinggan natin ang kanilang masasabi. Gabi pa lang po, nag-prepare na kami ng aming dadalhin dito papuntang Manila. Kaya maaga rin po kami makakauwi sa aming bahay. Nagplano ho kaming magkasama na sa aming schedule kung kailan kami bibiyahe. Ito na nga po, maaga kami ngayon naalis para makaiwas po sa maraming pasahero. Dadasal muna bago makaalis, maiwas sa traffic. Maaga ako makaalis sa bahay para makasakay ko ng maaga, iwas traffic na hindi ako maabala. Maaga ako umalis, pagkagaling ko sa trabaho, wala pa akong tulog para lumuwas ka agad para hindi ako matraffic. Kaya kahit walang tulog, lumuwas na lang muna. Pero bago tayo mag-break, isa pang transport news. Magpapahinga muna ang MRT3 ngayong Semana Santa. Suspendido ang operasyon ng MRT3 simula Monday, Thursday, April 17 hanggang Easter Sunday, April 20. Ito ay para bigyang daan ang kanilang taunang Holy Week maintenance activities. Balik operasyon ang tren sa Lunes, April 21.
Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natagpuan na ang bangkay ng ikalawang Pilipinong namatay sa Mandalay, Myanmar dahil sa 7.7 magnitude na lindol noong March 28. Ayon sa DFA, nakausap na nila ang pamilya ng ikalawang Pinoy pero tumanggi muna silang pangalanan nito. Nauna nang nakumpirma ng DFA ang pagkamatay ng isang Pinoy doon na kinilala ng pamilya nito na si Francis Aragon. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang agarang tulong sa pamilya ng mga biktima. Magbibigay ng psychosocial at financial aid ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng mga Pilipinong apektado ng lindol sa Myanmar. Ayon sa DSWD, iniutos na ni Secretary Rex Gatchalian ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Sabi ni DSWD Disaster Management Bureau Director Maria Isabel Lanada, magdadagdag sila ng mga tauhan na magbibigay ng psychosocial aid. Bukod dito, magbibigay din ang DSWD ng food packs at financial aid sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis o AICS. Uunahin ng pamahalaan ang pagtulong sa mga pamilya ng 18 Pinoy na nakaligtas doon sa lindol. Pumalo na sa higit 100 ang patay sa pagguho ng bubong sa isang nightclub sa Dominican Republic. Kabilang sa mga nasawi ang ilang kilalang personalidad sa politika at sports. Narito ang balita abroad. Nagper-perform sa stage ang merengue singer na si Ruby Perez sa nightclub na yan sa Santo Domingo, Dominican Republic nitong Martes. Puno ang venue, karamihan sa mga nanonood, mga kilalang personalidad sa politika at sports. Maya-maya, bigla na lang gumuho ang bubong ng nightclub. Rinig sa video ang hiyawan ng mga nabagsakan. Sa isa pang video, bago ang pagguho, kitang nagbabagsakan na ang ilang debris kaya naglakad na palayo ang mga tao. Ang isang lalaki na ikwento pa sa kanyang kausap sa telepono ang pagbagsak ng isang bagay mula sa bubong hanggang sa tuluyan ng gumuho ang bubong. Dinig pa ang pagsigaw ng anak na lalaki sa telepono at itinatanong kung napano ang ama. Wala ka, uy, ¿qué te pasó? Papa, ¿qué te pasó? 150 na ang nakuha mula sa gumuhong gusali simula kahapon. Marami sa kanila nasawi. Ayon sa hepe ng Emergency Operations Center, kailangan pa ng 24 hanggang 36 hours para sa rescue operation. Kahapon ng umaga, na-recover ang labi ng singer na si Perez. Nasawi rin ang dalawang dating Major League Baseball players na sina Octavio Dotel at Tony Blanco. Patuloy namang naghihintay malapit sa lugar ang ilang kaanak ng mga biktima ang hindi pa nahanap. Wasak naman ang isang truck matapos araruhin ng tren sa Minnesota sa Amerika. Sa video, kitang tumawid sa riles ang truck pero tila hindi napansin ng driver ang parating na tren. Hindi na nakapreno ang tren at sumalpok sa patawid na trailer truck. Nawasak at nahati sa gitna ang truck. Ayon sa mga otoridad, 2 sakay ng tren ang nasugatan. Pero nalapatan naman sila agad ng lunas. Sugatan ng isang batang lalaki matapos siyang lapain ng aso. Sa kuha ng CCTV, bigla na lang inatake ng puting aso ang nakatayong paslit sa isang eskinita sa India. Sinubukang tumakbo ng bata pero kinagat ng aso ang kanyang binti hanggang sa madapa siya. Dito na pinagsasakmal ng aso ang bata. Natigil lang yan nang sawayin ng mga residente ang hayop. Agad isinugod sa ospital ang bata na nagtamo ng malalang sugat sa braso. Ayon sa mga otoridad, ikinababahala na ng mga residente ang dumaraming galang aso sa lugar. Bagong corvette na barko mula South Korea ang dumagdag sa puwersa ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malvar. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang arrival ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Ang barko na ipinangalan sa bayaning si General Miguel Malvar ay may habang 118.4 meters at luwang na 14.9 meters. May dala itong anti-ship missiles, vertical launching system at active electronically scanned array.
Bahagi ito ng 28 bilyong kontrata ng Pilipinas at Hyundai Heavy Industries na nilagdaan noong 2021. Sumiklab ang grass fire sa bahagi ng Barangay Mamplasan sa Binyan, Laguna. Dakong alas 6 kagabi nang magsimula ang sunog. Mabilis namang tumugon ang Binyan City Disaster Response Team kaya't agad din namang nakontrol ang pagkalat ng apoy. Naghihimutok ang komedyanteng si Dennis Padilla dahil imbes na father of the bride, naging visitor daw siya sa kasal ng sariling anak na si Claudia. In a now-deleted post, inilabas ni Dennis ang kanyang pagkadismaya. Sabi pa ni Dennis, nabudol daw siya. Dumalo si Dennis sa kasal ni Claudia sa longtime boyfriend nitong si Basti Lorenzo. Si Claudia ay anak ni Dennis kay Marjorie Barreto. Maging sa isang post ng anak ninyang si Julia, nag-comment ang aktor saying, kapal nyo, quote-unquote. Agad din niyang binura ni Dennis. Tila unbothered naman si Julia dahil ilang oras matapos mag-comment ang ama, ni-repost niya ang happy moment nila ng half-sister niyang si Danny. Update lang doon sa breaking news natin kanina, no? Patuloy na ginagamot sa ospital si Kerwin Espinosa matapos barilin kaninang bandang alas 4:30 ng hapon sa Albuera, Leyte. Si Kerwin ay self-confessed drug lord na tumatakbong mayor sa bayan ng Albuera. Matatandaan na ang ama ni Kerwin na si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa ay napatay noong November 2016 matapos umanong manlaban sa mga pulis sa loob ng selda sa Baybay Sub-Provincial Jail. Isa rin si Rolando Espinosa sa mga tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sa mga narco-politicians ng bansa sa unang bahagi ng war on drugs. Yes, kakapasok lang yan. As in ongoing yung news natin. Pumatok yung balita na yan. Which is, kung matatandaan isa si Kerwin, kung di ako nagkamali, yung mga nag-testify against yung kay Leila de Lima. Yes, na, yes. Oo. Just, I don't know. Niretract niya. Yan, niretract niya. No? So, medyo nakakaano dahil, kumbaga, campaign ngayon, election-related violence to na, Kumbaga, ano na yan siguro, kumbaga, yung area na yan, critical area na naman, dahil grabe na yung, ang balita, umano, ay may, hindi lang siya yung nabarel. Okay. May tinamaan pa. May iba pang tinamaan. So, may isang bata raw na tinamaan. So, inaalam natin kung confirmed yan, ano? Pero yan kasi yung nilabas sa Facebook nung isang kandidato for councilor na si Carl Kevin Batistis. Pero nabanggit ba sa ng tama niya? Hindi sinabi kung saan at hindi rin sinabi kung ano nangyari after that. Pero at least maganda yung balita na ginagamot siya sa ospital. Ibig sabihin ay na-survive niya yung insidente. Niya, Well, hopefully, sana maging okay maayos yung isang situation natamaan. niya. Siyempre, ayaw natin na may mangyari sa kanila. Lalo na yung inosente rin. Ano? Yes. Pareho silang. Oo. Anyway, dito na po tayo muna sa isang survey ng mga Pilipino. Mas magandang balita. Pero sabi nga raw, ang mga Pilipino ang pinakapuyat sa buong Asia. Talaga. Kaya naman heto ang mga Kim Posible tips mula kay DJ Kim Churva para sa mas masarap na tulog. Mga kaarangkada, good news, bad news tayo. Bad news, kasi tayo mga Pinoy ang may pinakapuyat sa buong Asia. Good news, kasi may Kim-Posible tips para sa tulog goals natin. Ako si DJ Kim Churva, ang inyong Sleeping Beauty. Same time ka dapat natutulog at gumigising, no? Kahit weekend pa yan, para hindi puyat palusa ang katawan mo. iPhone, Android, Chismis app, anything. Ilagot mo muna, no? Hindi ka makakatulog kung naka-livestream pa ang utak mo. Kung gusto mong matulog, huwag kang magkape after 3 p.m. Hindi yan pampatapang, ha? Pampapuyat yan. Kalma
Kalmahan mo ang utak mo, girl. Boy, o kung ano ka man. Konting deep breathing. Hindi yung panic breathing, ha? Mga kaarangkada, tandaan, hindi ka robot. Kailangan mo din ng pahinga. Kaya naman simula ngayong gabi, tulog goals na, ha? Muli, ako si DJ Kim Chorba. At dito sa Kaarangkada, tulog is life. Good night. Good vibes. May gagawin ka ba doon sa mga tips niya? Parang inantok na tuloy ako. Oo, may gagawin ka ba doon sa binigay niyang tips? Oo lahat yun kasalanan ko eh. Ikaw rin ba? Guilty ka ba? Last week may sinunod ako sa kanyang team. Natulog akong basahan t-shirt. Naku, Tinry mo? sinipon ako. Hindi, joke lang. Joke lang. Uy, tinry ko yung may basang towel sa electric fan. Effective. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.